Bago tayo matulog, mag-ice cream muna tayo. Funny face. Ayan, funny face. Chocolate flavor. Guys. Funny face. Mag-ice cream. So cute. Bago matulog. Pauwi lang namin galing sa kabila. So 12:30 na ng madaling araw. Natanggal yung anto kaya mag-ice cream tayo. Bumili si madam sa mga bata. Yan, nagbibigyan kami. Ay. Ayan, good morning mga kahimala. Happy blessed Friday guys. So today is Friday, time is 8:45. So bumangon na ako guys at hindi na ako makaidlip. Idlip pa sana ako kaso hindi na talaga kaya ng mata ko umidlip. Kaya ayan, bumangon na tayo. And then shout out ko lang yung mga kapwa nating kadamat na feeling madamdamin na akala mo na may pamamanahan ng ating mga amo guys. So, hindi ko naman nilalahat pero may mga kasama na piling-piling mudir-mudir. Kumbaga boss-boss din ba? Kasi sa Arabic mudir yung boss. So, piling mudir-mudir guys. So, sa may mga kasama dyan na kadama, ako naman yung kasama ko na may kaya ko naman pagsalitaan or kausapin, no? Pero yung iba kasi guys, tulad ng nag-PM sa akin, hindi ko na siya i-mention. May kasama din siya sa bahay. And then, naglilinis siya. Sumbaga, yung nililinis niya is pinakikialaman. Tapos, iniiwan lang din naman ng hindi rin naman totally maayos. Siyempre, nagdo-doble-doble yung trabaho niya. So, pag may mga kasama tayo at medyo alanganin na yung ugali, minsan kasi kahit kapwa natin Pilipina is nagiging problema din no? Hindi naman tayo perfecto, hindi naman din siya perfecto. So minsan kasi nandun yung misunderstanding din. So ang hirap mag-adjust, makisama, pero nasa atin pa rin yung kung paano natin ito dadalhin. So, minsan kasi may mga kaya kasama tayo na yun nga pinakikialaman or sinisilip yung mga trabaho natin na kung tutuusin naman is may kanya-kanya tayong ginagawa. Based sa aking experience guys, kasi dito may kasama na talaga ako. Sa Saudi ako lang mag-isa, no? So, wala akong pinakikisamahan na katulong. Dito sa Kuwait, so dalawa kami. Dahil nga sa hindi rin ako sanay na may kasama, so pag meron akong hindi na gugustuhan na ginagawa niya nung kasama ko, as in talagang kinakausap ko siya, nasabihan ko siya, sinabihan din naman ako ng amo ko na kung ano man, kausapin ko, kung kailangan ko ng tulong, magtulungan, ganun naman ang niya kung sino sa amin yung may maraming ginagawa, so magtulungan kami. Ako naman kasi lalo sa kusina ayoko pinakikialaman yung trabaho ko. Ayoko talaga, lalo sa pagluluto ayoko niyan. At ayoko makalat yung aking kusina. So may time noon nung bago-bago pa kami. May time noon na pag napasok ako ng kusina, andun lahat ng cabinet is nakabukas, hindi man lang niya sinasara. Yung basura niya na nililigpit, hindi niya man lang dinidiretso sa basurahan. So yung mga ganun bagay is kinausap ko talaga siya. Lalo kung kasi siya ang nauunang bumaba sa kusina, siya ang nauunang nakakakita ng kalat guys. So andun yung kubeta na pag ang mga bata, syempre bata, pag nangubeta, makaalat talaga. Nandun yung naliligo na siya, nakakapangubeta na siya na hindi niya man lang malinis yung CR. Talaga namang nagagalit ako at kinausap ko talaga siya. Dahil sabi ko parehas tayong gumagamit ng kubeta,
Bakit hindi mo magawang linisin samantalang naligo ka na, tumae ka na, yung mga ganun ba? Talagang dinedirekta ko siya. So yun, habang tumatagal kami, nagbago naman, no? Nililinis niya na ngayon yung CR bago siya siguro mag-CR o bago siya lumabas ng CR. Yung mga ginagawa niya noon na hindi ko talaga as in nagugustuhan is nawala naman yun, guys. Kaya sa may mga kasama dyan na nahihirapan kayong mag-adjust or maisama, kung pwede nyo naman silang kausapin na gawin mo yung gawain mo, ako nang gagawa ng gawain ko, kung pakialaman yung ginagawa ko, ganun ba. So, nasa diskarte mo na kung paano mo siya kakausapin kasi ikaw naman yung nakakasama niya. Mas maganda kasi yung open kayo dahil lalo na magkasama kayo sa loob ng bahay, mahirap din kasing trumabaho guys yung nagkakasamaan ng loob ba. Mahirap gumawa. Ako talaga, dahil sinabi ko nga na hindi ako sanay na may kasama, mas gugustuhin ko talagang mag-isa sa trabaho. Dahil sa Saudi nga, malaki ang bahay namin eh. 3 palapag, napakalaki. Itong bahay na nandito ngayon guys, itong bahay namin, wala pa to sa baba ng bahay namin sa Saudi. So lahat yun nagagampanan ko yung trabaho sa Saudi. Ang pagkakaiba lang dito, sa Saudi kasi 2 lang yung alaga kung pinalaki. Dito, 8 ang baby dito, ang bata dito. So may baby kami 3 months. 3 months old. Kaya ako talaga halos nauubos yung oras ko sa kusina sa pagluluto-luto kasi mga bata kahit kumain na yan maya-maya pa rin gutom yan. Tapos syempre mga hugasin ko. So bukod sa pagluluto ako yung naglalaban ng mga damit kasi ako yung pinagkatiwalaan ni madam sa mga damit. No? So yun yung trabaho ko. Pero sinabihan ako ni madam na pagdating sa damit tulungan ako. Kasi minsan syempre natatambakan ako ng labahin gawa nga ng marami nga sila tapos nagluluto ako. So yung kamay ko nga halos hindi talaga siya gumagaling guys. So, pero nilalagyan ko yan lagi ng gamot. Kasi nga nagluluto, naglalaba, luto, laba. As in talagang ubos yung oras guys. Ilan yan sila. Biruin magigising ako ng umaga. Ngayon medyo malaalwan kasi wala pa naman pasok. Pero pag may pasok, talagang ubos oras ko. Kasi pagising sa alas 6, almusal, di ba? Alas 5 pa lang gising namin pag may pasok. Almusal, lulutuan ko sila almusal. Tapos noon, ihatid ko yung mga babae kasi nahatid po yung mga babae. Ako yung naghahatid. Pagbalik, lilinis ko ng kusina ko, yung mga pinagkainan ng almusal. And then, anong oras na yon? So, 7:30. Sa 7:30 na yan, naglalabas na ako ng karne. So habang ako po ay naglilinis ng kusina, nagsasalang na ako ng labahin. Ganun yung mga diskarte ko. And then after niya, ng mga alas 11, 11:30 guys, magluluto na ako ng lunch. Pagluto ko ng lunch, matatapos ako niyan mga 1 o'clock, 1:30. Sa pagluluto, darating na yung mga alaga kakain. Magpe-prepare na ako ng lunch. Di syempre kakain, mga hugasin naman, yung pinaglutuan ko, hugasan ko yan. Inaabot ako guys ng alas 2, 2:30 sa kusina, alas 3, ganyan kasi marami talaga akong hugasan. Tapos niligpit pa ako ng mga pinagkainan. Lilinisin ko pa yung kusina. So matatapos ako ng 3:30 ng hapon. Mga ilang minuto lang yung aking labahin, magsasampay naman ako niyan. After ko magsampay guys, magre-ready na naman ako ng lulutuin ko for hapunan. So, ganun yung routine ko pag may pasok, guys. So, talagang ubos oras. Ngayon na may baby pa, pag lunch, bago ko kumain na iligpit ko na lahat. Nalinis ko yung konti sa kusina. Pinapalitan ko naman si Indiana magbantay ng bata para makakain siya. So, ganun yung ginagawa ko. Pag natapos siya kumain, ako naman nang kakain, siya naman magbabantay. Ang trabaho ni Indiana ngayon, siya yung naglilinis pa din, tapos bantay bata siya. So, pinapalitan ko lang siya sa pag-aalaga ng bata, pagkakain. And then sa gabi naman, dahil maaga siya matutulog, 10:30 to 11, tutulog na siya. Ako na magbabantay ng bata niyan hanggang madaling araw, hanggang sa dumating yung ina, 1:00, 12:30 na nasa akin ang bata. Kaya ang tulog ko is 1 to 2 a.m. Ang gising ko niyan, 10 naman. Sa ngayon, ganun ang routine namin guys. So kaya kayo sa may mga kasama dyan, kausapin nyo lang yung mga kasama ninyo guys. Para mas maganda, mas maaluan ang inyong pagkilos sa bahay, maaluan yung trabaho, magaan. Kasi kung ang kasama ninyo po is pakailamera,
sinisilip yung trabaho nyo na hindi naman dapat niya silipin dahil may kanya-kanya naman kayong trabaho. Hindi naman masama na kausapin nyo yung inyong mga kasama. Ganon din ako. Kasi ako talagang kinakausap ko yung kasama ko lalo kung hindi ko rin gusto yung ginagawa niya. At yun naman is nasa permiso naman din ni Madam. So, mahirap talaga pong may kasama. Kaya sa mga ganon sitwasyon guys, kung hindi nyo naman kayang pagsalitaan, so iwasan nyo na lang. No choice kayo, di trumabaho na lang kayo ng trumabaho. Kahit sitahin niya kayo ng sitahin, pakilaman niya kayo ng pakilaman. Kung hindi nyo naman siya kayang kausapin, wala tayong magagawa. Hindi mo mababago yung kanyang style. No? Kaya advice ko na lang, mas maganda pa rin makausap ninyo yung inyong mga kasama. Lalo naman kung may kanya-kanya rin naman kayong trabaho. Ayan, good morning mga kahimala. Happy Blessed Friday. Ayan, ingat po ang lahat sa trabaho, sa maghapong trabaho. At sa mga lalabas ng bahay at pupunta sa kabila, sa mga nanay, tatay ng inyong mga amo, ingat po. Kasi ako po, every Thursday and Friday lumalabas po talaga kami sa hapon. Pag Thursday, aalis kami ng bahay ng 7 ng gabi, so umuwi kami ng madaling araw, alas 12. Ngayong araw na to, maaga ang labas, mga alas 2, kasi nagla-lunch po yung mga alaga ko sa tatay naman ni Baba. So hindi ko alam kung ako ang sasama ngayon or si Indiana. Alternate kasi kami. So, kaya kagantong araw is wala rin kami dito sa bahay after lunch. So, hindi ako nagluluto ng lunch pag Friday. So, almusal lang. Antayin ko lang silang magising kung ano lang gusto nilang kainin mamaya-maya. Then, alas 2 ng hapon kami naman po ay aalis. Ganun po yung routine namin every Friday and Thursday. Ayan. Thank you for watching and good morning everyone. Pinagod mo ang taong ayaw mapagod sa'yo. Pinasuko mo ang taong ayaw sumuko para hindi mo kailangan maging perpekto. Hindi mo kailangang mauna sa mundo. Ang mahalaga, tuloy-tuloy ang pag-usad mo. Kahit Sayara. الحين عندي بدري نروح نحط Init. Punta kami ng tindahan. Tindahan. Mapi, habibti. Mapi, show. Ano sabi?Ag-ana. ಮತ್ತೆ